Welcome guys, meron tayong ni-repair na Caril Easy ang model niya. Ang issue nito, once na na-reach na niya yung 1 degree Celsius na set point niya, yan, 1 degree Celsius, ito ang set point natin, so naka-chiller, is pag nag-cut off, mamamatay itong light indicator para sa compressor, and then 20 seconds lang upon cut off is may energize ulit yung kanyang compressor. So yun yung issue nito. At makikita nyo, yun, nag-cut off na siya, and then ang mangyayari niyan, mawawala na activity yung ating sensor, aandar siya kaagad. Yun ang problema. So sa ngayon, aandar yan pag na-reach niya yung 6. Yun, nagsisignal na, aandar na yung ating, nagsisignal na yan, ibig sabihin ready for start na. Pero dahil naka 1 minute delay tayo sa activation ng compressor, is magsisignal lang yan, tataas naman yung temperature. So ngayon, sinusunod na niya yung RD natin. Yung value ng RD natin is, papakita ko sa inyo yung value ng ating RD, ha. So may password lang ito, preset lang ulit, at lagyan natin yung 22 bilang pinaka password nya para mapasok natin. Then preset, at hanapin natin yung RD. Papakita ko sa inyo na yung RD value ko is 5. Yan, kaya pagdating ng 6, nag-start na siya mag-flash. Okay, yan, so umaandar na uli siya. Papasok ko uli ito at bababa ulit ang temperature niyan. Pinapakita ko lang sa inyo mga ito na repairable ito, just in case na ma-encounter nyo. So take note, napakadali niyang i-start ulit yung compressor kapag na-reach na yung temperature na positive 1 degree Celsius. So sa ngayon, nakita nyo kanina na nung tinanggal ko yung sensor sa pagkakalagay niya doon sa loob, sinusunod na niya yung value ng ating RD. At papakita ko sa inyo na ito yung aking pinalitan, yung kanyang filter capacitor na rated 470 UF 35 volts. At meron tayong tester dito, papakita ko lang sa inyo. Di ko alam kung na-record ko yung pag-repair ko nito, ha. Tignan ko sa file ko. So ito yung filter caps niya, tinanggal ko. Yun, nag-cut off na siya. Ngayon, bago tayo mag-test ng capacitor, yan, tinatanggal ko na uli siya. At pag nainitan to, tataas uli yung temperature. Pagdating ng 6, mag-activate ulit yung ating compressor. So tignan nyo lang, at i-measure ko naman tong kanyang capacitor. So pag may clamp meter kayo na may resistant reading at capacitor reading, ilagay nyo lang sa capacitor at i-read natin siya. So ito yung negative test prod, at ito naman yung negative ng ating electrolytic capacitor. Itong terminal na ito is kanya yung positive. So itapat nyo lang dyan, tignan natin kung anong sasabihin ng ating multimeter. Ayun, ang reading na lang niya is 0.438. Samantala ito ay 470, pero dito may point. Ulitin natin. Yan, ha, para makita nyo yung point. Once again, negative, negative, positive, positive. At ang reading ng ating multimeter, 0.439. So out of
value na siya. Ngayon, meron ako dito bagong filter. Meron tayo dito bagong electrolytic capacitor. Ang value nito is 16 volts. Okay, 1000 UF, 16 volts. So, papakita ko lang sa inyo na accurate pa ang reading natin tester. Once again. Ayun o. Naka-measure tayo ng 1000 UF. Wala yung file ko guys. Napasama sa na-delete ko. So, ito yun. Ito yung filter cap natin. At yan yung pinalitan natin. At ang pinalit natin is 25 volts. Ayun. 1000 UF. At ito yung original niya. Kung makikita nyo, hindi naman siya bumukol. At wala rin bukol dito sa bottom part. So, kung ang sight of seeing lang yung ginagawa natin, wala siyang visible na sira siya. Bloated capacitor. At medyo mahirap baklasin mga idol ang Caril Easy model dahil may dalawang tornilyo na dito. Yan, ito tornilyo mo dyan at yung isa dito nakatornilyo, kaya mahirap siyang buksan. At makikita nyo meron din siyang ribbon, kaya pag binaklas nyo yung front part, huwag nyo hilain ng malakas dahil may ribbon. Pag nasirang ribbon, hindi nyo na magagamit yung kanyang mga key. So, tatlo lang ang key nito. Yan. So, simple lang naman. So, ito na yung buzzer niya. Output relay ng ating fan motor. Output relay ng ating defrost. At ito naman yung sa compressor at yung kanyang transformer. Ayan. Ito ang board ng Caril Easy model. So, pasensya na ha, hindi ko na naidokumento kung paano palitan ito. So, napaka-easy naman. At pag nagpapalit kayo, tandaan nyo lang kung nasaan yung negative at yun din ang ibabalik nyo. So, pag negative dito nyo rin i-mount yung negative. Pag nagkabaliktad, hindi po pwede. Okay? Take note, pag DC, electrolytic, may polarity, may positive at saka negative. Yan. So, pag binalik natin, ganyan lang. So, dun sa mga nagko-comment na pagsira na raw, for replacement na. Pag contractor kayo, agree ako. Pero kami, maintenance, hindi kami contractor. So, I see to it na kapag binaklas ko yung unit, is may babalik ko naman siya. Tulad nito. Ayan. Kapakita ko kayo. Ito, repair ito ng master electrician. So, salute doon sa master electrician. Natubigan yata itong unit na ito. Dito may 30 amps na para sa compressor. At ang pinalit niya, ito lang kanyang pinalit. Ayan o. O, di ba? Bali 5 pins na relay. 12 volts to 20 output. At nasira din yung line para sa kanyang defrost. So, tatlo dapat ito. Isa, dalawa, tatlo. So, dinisregards na niya. Ngayon, tinanggal ko ito. Ako nag-condemn nito kasi wala siyang defrost. Pero ngayon, tinetesting natin to at gumagana na ang kanyang defrost. Tingnan natin ha. Since napagana natin yung defrost niya, pupwede ko na siyang palitan ng relay, dalawa. Okay, tignan nyo guys. I-update ko lang kayo para alam nyo yung ginagawa ng isang no-nothing daw. Wala daw tayong alam. Shout out sa mga umaapaw na yung kaalaman nila. Ang gagaling nila, no?
Kahit hindi nag-aaral ng refrigeration and air conditioning, wala namang background sa electronics, ang gagaling nila magsalita. Ayan guys, nakita nyo, umilaw na yung aking light indicator para sa defrost. Defrost yan. At tingnan nyo, nadagdagan na rin yung ilaw kanina. So ito yon. Ayan. So yan yung pinindot natin, tapat niya defrost. So umilaw. At meron din dito. So evaporator fan ito. Ito yung defrost at ito yung compressor. Pati yan. Compressor ba? Malabo na yung mata natin na. Okay, ito yung defrost at ito yung sa compressor. So, pag tinapat mo, you know, so ang nawala yung light indicator para sa fan motor. So wala siya. Ito kasi naka-defrost, hot gas ang defrost nito, kaya both compressor at saka output para sa defrost dito, supposed to be may output ito, kaya lang walang relay. So papakita ko na gumagana yung kanyang compressor, ha. Yan, ito yung line compressor natin, number 13. So ito neutral nya, yan, gumagana. Hindi yan ang topic natin. Ito yung topic natin. So pag may encounter nyo ito kasi kahit yung sensor nya is nasa loob ng cabinet, magbilang ka lang ng 20 seconds, aandar na kaagad. Premature yon, hindi niya sinusunod yung RD natin, hindi niya sinusunod. So pinull out at ni-repair natin, gumagana na naman.